Sa pinakadulong bahagi ng baryo ng San Nicolas, may isang bahay na halos lumulubog sa lupa sa tuwing uulan. Yari ito sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero at sa likuran nito'y umaagos ang isang ilog na bihirang lapitan ng mga tao. Sinasabing may kakaibang katahimikan ang lugar. Hindi nakapapawi, kundi mabigat. Tila may lihim na matagal nang naghihintay na mabunyag. Doon nakatira si Lian, isang batang lalaki na 12 taong gulang. Payat siya, kayumanggi ang balat at may mga matang laging tila nagmamasid, hindi sa mga tao, kundi sa mundong hindi nakikita ng karaniwan. Maaga siyang natutong tumahimik, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pangangailangan. Ang ingay ay nag-aanyaya ng gulo. Ang katahimikan, minsan, ay nagiging kalasag. Maaga ring naulila si Lian. Ang kanyang ina ay pumanaw dahil sa karamdaman nang siya'y 8 taong gulang pa lamang. Ang ama naman, isang mangingisda, ay hindi na nakabalik mula sa dagat isang gabing sinalubong ng unos. Mula noon, si Lian ay namuhay sa piling ng kanyang lola, si Aling Sera, isang babaeng kilala sa baryo bilang tahimik at mailap. Ngunit may kakaibang galang na ibinibigay maging ng mga matatigas ang ulo. May sinasabi ang mga matatanda, huwag mong maliitin ang mga taong hindi palakibo sapagkat sila ang madalas na may alam. Si Aling Sera ay isa sa mga ganoong tao. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, dumidiretso si Lian sa ilog. Hindi siya naliligo roon. Hindi rin siya nangingisda. Umuupo lamang siya sa malaking bato sa gilid ng tubig at pinagmamasdan ng agos. Ang paraan ng paggalaw nito, ang mga alon na tila may sariling wika. Para sa kanya, ang ilog ay hindi basta anyong tubig. Isa itong buhay na nilalang na may alaala. "Lola," minsang tanong niya habang naghahapunan sila ng kanin at tinapa, "bakit bawal daw pumunta sa ilog kapag gabi?" Hindi agad sumagot si Aling Sera. Inilapag muna nito ang kutsara, saka dahan-dahang tumingin sa apo. May lungkot at pag-aalala sa kanyang mga mata. "Hindi lahat ng bawal ay masama," tugon niya. Minsan, ang bawal ay proteksyon. Hindi na nagtanong pa si Lian. Natutunan na niya na ang mga sagot ng kanyang lola ay parang mga butil ng palay. Hindi ibinibigay ng maramihan ngunit sapat upang mabuhay. Kinabukasan, isang insidente ang nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Habang pauwi si Lian mula sa paaralan, nadaanan niya ang grupo ng mga batang mas matatanda sa kanya. Mga kilala sa baryo bilang mapangapi. Isa sa kanila ang humarang sa daan. "O ahas," pangaasar ng isa. Sabi nila, anak ka raw ng sumpa. Hindi kumibo si Lian. Sanay na siya sa mga salitang ganon. Ngunit may isang bagay sa tono ng mga batang iyon na iba, tila may galit na hindi lamang pangkaraniwan. Isang malakas na tulak ang sumunod at bumagsak si Lian sa putikan. Nagtawanan ng mga bata sa kanagalisan. Naiwan siyang nakahiga, marumi ang damit, ngunit mas mabigat ang pakiramdam kaysa sa sugat. Pagbangon niya, napansin niyang nasugatan ang kanyang palad. May manipis na hiwa at bahagyang dumugo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa halip na dumiretso sa bahay, ang kanyang mga paa ay naglakad patungo sa ilog. Mabilis ang tibok ng kanyang dibdib habang papalapit siya. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog at ang liwanag ay nagiging kahel at pula, tila apoy na dahan-dahang namamatay. Huminto siya sa malaking bato, ang kanyang paboritong lugar, at doon naupo. Habang nakatitig siya sa tubig, may kakaibang nangyari. Ang ilog ay tila huminto sa pag-agos. Hindi tuluyang tumigil, ngunit bumagal, parang humihinga ng malalim. Ang hangin ay naging mabigat, at ang paligid ay napuno ng katahimikang hindi niya kailanman naranasan. Mula sa gitna ng ilog, may unti-unting pag-usbong ng mga anino, mahahabang hugis na gumagalaw sa ilalim ng tubig.
Nanlamig ang batok ni Lian. Gusto niyang tumakbo, ngunit tila may puwersang humihila sa kanya, hindi pisikal, kundi sa loob ng kanyang isipan. Isang boses ang umalingaw-ngaw, hindi malakas, ngunit malinaw. Anak ng dugo at katahimikan. Napaatras si Lian. Sino ka?" Nanginginig niyang tanong. "Matagal ka na naming hinihintay." Mula sa tubig, unti-unting lumitaw ang isang nilalang. Hindi ganap na ahas, hindi rin ganap na tao. May anyong matangkad, balot ng makintab na kaliskis na tila itim at ginto ang kulay. Ang mga mata nito'y dilaw, ngunit hindi mabagsik, puno ng talino at pag-unawa. Ako ang tinatawag nilang hari ng mga kobra, wika ng nilalang, tagapag-ingat ng sinaunang kasunduan. Hindi makapagsalita si Lian. Ang kanyang isip ay puno ng takot, ngunit may bahagi sa kanya na tila pamilyar sa presensyang ito, na para bang matagal na itong bahagi ng kanyang buhay, kahit ngayon lamang niya ito nakikita. Ang iyong dugo ay may marka, pagpapatuloy ng nilalang. Hindi ka basta'y sinilang, ikaw ay pinili. Napatingin si Lian sa kanyang palad. Ang sugat ay hindi na dumudugo. Sa halip, may kakaibang hugis na lumilitaw. Isang simbolong parang nakapulupot na ahas, malinaw at kumikislap sa mahinang liwanag. "Anong gusto ninyo sa akin?" tanong niya, pilit pinatatatag ang boses. "Hindi namin gusto ang anuman," sagot ng hari ng mga kobra. "May utang ang mundo, at ikaw ang susi." Unti-unting bumalik ang agos ng ilog. Ang hangin ay gumalaw muli, at ang mga anino sa ilalim ng tubig ay naglaho. Bago tuluyang mawala ang nilalang, muling nagsalita ang boses nito. "Sa takdang panahon, babalik kami. At sa araw na iyon, kailangan mong pumili kung ikaw ay magiging tagapagtanggol o salot." Isang iglap, at naglaho ang lahat. Nang magkamalay si Lian, nakahiga na siya sa tabi ng ilog. Ang araw ay tuluyan ng lumubog. Tumayo siya, nanginginig pa rin ang mga tuhod, at naglakad pa uwi na may dalang bigat na hindi niya maipaliwanag. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Aling Sera. Tiningnan nito ang kanyang apo, ang mga mata, ang tindig, ang katahimikan. "Lian," mahinang wika ng matanda, "nakita ka na nila, hindi ba?" Napatingin ang bata sa kanyang palad, saka muling tumingin sa lola. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kayang manahimik. "Opo, lola." Isinara ni Aling Sera ang pinto ng bahay at dahan-dahang huminga. "Kung ganoon," sabi niya, "oras na para malaman mo kung sino ka talaga." At sa gabing iyon, nagsimula ang isang kwentong matagal nang nakabaon sa lupa, dugo at sumpa. Ang kwento ng batang pinagkalooban ng kapangyarihan ng hari ng mga kobra. Tahimik ang gabi sa San Isidro, ngunit ang katahimikan ay tila may bigat na dumidiin sa dibdib ni Lian. Sa loob ng kanilang maliit na bahay, tanging ilaw ng gasera ang nagbibigay liwanag. Ang anino ng apoy ay sumasayaw sa dingding, tila may sariling buhay, tila may gustong ipaalala. Umupo si Aling Sera sa tapat ni Lian. Hindi na ito ang karaniwang lola na kilala niya, ang maamong babae na tahimik magluto at magdasal tuwing gabi. Sa kanyang tindig ngayon ay may autoridad, isang anyo ng tapang na bihirang lumitaw. "Bago ka matulog," wika ni Aling Sera, "kailangan mong marinig ang katotohanan, hindi para takutin ka, kundi para ihanda." Tahimik na tumango si Lian. Hawak niya ang kanyang palad. Ang simbolong parang ahas ay bahagyang kumikislap, wari tumutugon sa presensya ng kanyang lola. "Ang angkan natin," panimula ng matanda, "ay matagal nang nakaugnay sa mga nilalang na hindi naaalala ng karamihan. Noon, bago pa man itatag ang baryong ito, ang lupang tinatapakan natin ay sagradong pook. Dito naninirahan ang mga tagapagbantay, mga ahas na hindi karaniwan." Napakunot no si Lian.
Totoo po ba ang hari ng mga kobra? Hindi agad sumagot si Aling Sera. Dahan-dahan nitong inilapag ang kamay sa mesa at saka tumingin ng diretsyo sa apo. Hindi lamang siya totoo, sagot niya. Siya ang isa sa pinakamatandang tagapangalaga ng balanse. Ikinuwento ni Aling Sera ang kasaysayang matagal nang itinago. Kung paano ang mga tao at mga nilalang ng lupa ay minsang namuhay sa ilalim ng isang kasunduan. Ang mga kobra ang nagbabantay sa hangganan ng kapangyarihan, pinipigilan ang kasakiman ng tao na tuluyang sirain ang balanse ng mundo. Ngunit dumating ang panahon ng pagtataksil. May isang tao, wika ng matanda, na nagtangkang angkinin ang kapangyarihan ng mga kobra para sa sarili niyang kapakinabangan. Nilabag niya ang kasunduan at nagdulot ng matinding kapahamakan. Napahigpit ang hawak ni Lian sa kanyang damit. Anong nangyari po sa kanya? Hindi siya namatay, sagot ni Aling Sera. Mas masahol pa ron, siya ay nawala sa anyo, sa pangalan at sa alaala ng mundo. Ngunit ang bakas ng kanyang ginawa ay nanatili. Tumayo ang matanda at kinuha ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kama. Binuksan niya ito at inilabas ang isang piraso ng telang kupas na ang kulay. Sa gitna nito ay may bordang simbolo, isang ahas na nakapulupot, kapareho ng nasa palad ni Lian. Ito ang tanda ng mga pinili, paliwanag ni Aling Sera. Hindi lahat ay kayang magdala ng kapangyarihan ng hari ng mga kobra. Kailangan ng dugo na may kakayahang umunawa, hindi lamang magutos. Tulad po ba ng sa akin? Marang tanong ni Lian. Oh, tugon ng matanda. Ang iyong ama ay isa sa mga huling tagapagmana ng kasunduan. Hindi niya ginamit ang kapangyarihan. Pinili niyang mamuhay bilang karaniwang tao. Ngunit ang dugo ay hindi nakakalimot. Nanlaki ang mga mata ni Lian. Ang ama niyang tahimik at mapagpakumbaba. Isang tagapagmana ng sinaunang kasunduan. Biglang nagbago ang lahat ng alaala niya. Kung ganoon, sabi ng bata, bakit po parang galit ang mga tao sa akin? Bumuntong hininga si Aling Sera. Dahil ang takot ay madaling ipamana. May mga taong nakakaramdam ng kakaiba sa'yo kahit hindi nila alam kung bakit, at ang hindi nauunawaan ay madalas kinamumuhian. Saglit na tumahimik ang dalawa. Sa labas, humuni ang mga kuliglig at ang ilog ay muling umagos. Parang walang nangyaring kababalaghan. May darating na mga pagsubok, muling wika ng matanda. Ang kapangyarihan ay hindi agad ibinibigay ng buo. Ito ay unti-unting nagigising kasabay ng iyong mga desisyon. Ano po ang dapat kong gawin? Tanong ni Lian. Ngayon ay mas malinaw ang boses. Ngumiti si Aling Sera. Isang ngiting may lungkot ngunit may pag-asa. Una, matutong makinig. Hindi sa mga boses sa paligid mo, kundi sa loob mo. Pangalawa, huwag mong hayaang ang galit ang magdikta ng iyong kilos. Tumayo ang matanda at inilapag ang kamay sa balikat ni Lian. At panghuli, dagdag niya, huwag mong kalimutan. Ang kapangyarihan ng hari ng mga kobra ay hindi lamang tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa pananagutan. Sa gabing iyon, nahirapang makatulog si Lian. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, nakikita niya ang dilaw na mga mata ng nilalang sa ilog. Hindi nagbabanta, ngunit nagmamasid. At sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may unti-unting gumigising, isang pakiramdam na hindi pa niya lubos na nauunawaan, ngunit alam niyang simula pa lamang ito ng mas malaking pagbabago. Sa paglipas ng gabi, isang tahimik na panata ang nabuo sa puso ng bata. Hindi niya pa alam kung ano ang magiging papel niya sa mundong ito, ngunit handa na siyang alamin. At sa malayo, sa ilalim ng agos ng ilog, may mga matang muling nagmulat, nag-aabang sa susunod na hakbang ng batang may marka ng ahas. Sumikat ang araw na tila walang pakialam sa mga lihim na gumalaw sa ilalim ng mundo.
Para sa baryo ng San Isidro, karaniwan lamang ang umagang iyon. May mga tandang na tumilaok, may mga batang nagmamadaling pumasok sa paaralan, at may mga matatandang nagkukwentuhan sa gilid ng daan. Ngunit para kay Lian, ang umagang iyon ay mabigat, tila may dalang tanong na hindi na maaaring iwasan. Nagising siya na may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito sakit, ngunit hindi rin kapayapaan. Parang may presensyang nakaupo sa kanyang kalooban. Tahimik, ngunit gising. Bumangon siya at agad na napatingin sa kanyang palad. Naroon pa rin ang marka ng ahas. Hindi na kumikislap tulad kagabi, ngunit malinaw at totoo. "Lola," tawag niya habang nag-aalmusal sila. "Normal pa rin po ba ang lahat?" Napangiti si Aling Sera, ngunit hindi ito ang karaniwang ngiting nagbibigay aliw. "Wala nang babalik sa dati," sagot nito. Ngunit hindi ibig sabihin ay masama na ang darating. Sa paaralan, napansin ni Lian ang mga tingin ng kanyang mga kaklase. May mga bulungan, may mga titig na agad umiiwas kapag nahuhuli niyang nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung may nagbago ba sa kanyang anyo, ngunit malinaw na may nagbago sa paraan ng pagtingin ng mga tao. Sa gitna ng klase, biglang nakaramdam si Lian ng matinding hilo. Parang umiikot ang paligid at ang mga tunog ay unti-unting lumalayo. Napahawak siya sa kanyang dibdib at sa isang iglap, tila may dumaloy na init mula roon patungo sa kanyang mga ugat. Isang imahe ang sumulpot sa kanyang isipan. Isang malawak na lupain na natatakpan ng damuhan at sa gitna nito'y isang trono na yari sa bato at kaliskis. Nakaupo roon ang hari ng mga kobra, nakatingin sa kanya, hindi sa pamamagitan ng mga mata, kundi sa mismong diwa. "Huwag kang matakot," wika ng tinig. Ito ang unang pagmulat. Napapitlag si Lian nang marinig ang boses ng guro na tumatawag sa kanyang pangalan. Nakatayo na pala siya, hindi niya namalayang tumayo. Tahimik ang buong silid-aralan at ang mga mata ay nakatuon sa kanya. "Masama ang pakiramdam mo?" tanong ng guro. Tumango si Lian at pinayagang umuwi. Habang naglalakad siya pa uwi, mas malinaw ang kanyang mga pandama. Naririnig niya ang kaluskos ng mga dahon, ang pagaspas ng mga pakpak ng ibon, at isang bagay na bago, ang marahang paggapang sa ilalim ng lupa. Huminto siya sa isang bakanteng lote. Doon, sa ilalim ng isang lumang puno, may nakita siyang ahas. Isang maliit na kobra, nakataas ang ulo, nakatingin sa kanya. Sa halip na takot, kakaibang pamilyar ang naramdaman ni Lian. Hindi niya alam kung bakit, ngunit lumuhod siya. "Hindi kita sasaktan," bulong niya. Ang ahas ay hindi umatras. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. At sa isang iglap, tila naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Lian na may mabigat na paghinga at mas maraming tanong. Pag-uwi niya, agad siyang sinalubong ni Aling Sera. Hindi na nito kailangan pang magtanong. Nakita na nito sa mukha ng apo ang nangyari. "Nagsimula na," wika ng matanda. "Ang unang pagmulat ay palaging magulo." "Ano po ang nangyayari sa akin?" tanong ni Lian. Ngayon ay may bahid ng takot. "Naririnig ko sila. Nakikita ko sila." "Hindi mo sila naririnig," paglilinaw ni Aling Sera. "Nararamdaman mo sila. Ang mga kobra ay hindi nagsasalita tulad natin. Sila ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng alaala at layunin." Umupo si Lian sa sahig, tila napagod sa bigat ng bagong kaalaman. "Paano ko po ito kokontrolin?" Tahimik si Aling Sera saglit bago nagsalita. "Hindi kontrol ang kailangan mo, disiplina." Ikinuwento ng matanda na ang kapangyarihan ng hari ng mga kobra ay dumadaloy lamang ng buo sa mga marunong magtimpi. Ang galit, takot at paghihiganti ay nagiging hadlang, nagpapahina sa ugnayan. May mga bumagsak noon, babala ni Aling Sera. Hindi dahil kulang sila sa lakas, kundi dahil pinili nilang makinig sa dilim.
Sa gabing iyon, pinaupo ni Aling Sera si Lian sa harap ng ilog. Hindi na ito ang parehong ilog sa kanyang alaala, parang mas buhay, mas mapagmasid. Makinig ka, utos ng matanda. Pumikit si Lian at huminga ng malalim. Sa una, wala siyang naramdaman kundi ang malamig na hangin. Ngunit unti-unti, may dumaloy na katahimikan, hindi kawalan ng tunog, kundi isang uri ng pagkakaunawaan. At sa katahimikang iyon, may isang malinaw na katotohanang lumitaw sa kanyang isipan. Ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ay hindi sandata laban sa mundo, kundi salamin ng kung sino siya. Sa sandaling iyon, tuluyang nagising ang unang hibla ng kanyang ugnayan sa hari ng mga kobra, at alam ni Lian na hindi na siya maaaring umatras. Ang landas ay nakabukas na at bawat hakbang ay may kapalit na pananagutan. Lumalim ang gabi habang nakaupo si Lian sa gilid ng ilog. Ang tubig ay dahan-dahang umaagos, tila may sinusukat. Ang tibok ng kanyang paghinga, ang bigat ng kanyang mga iniisip. Sa likuran niya, tahimik na nakatayo si Aling Sera, hindi nanghihimasok, hindi naguutos. Ang pagsubok na ito ay hindi maaaring gabayan ng tuwiran. Manatili ka, wika ng matanda bago tuluyang umatras. Hanggang sa marinig mo ang hindi naririnig. Naiwan si Lian sa harap ng ilog. Pumikit siya at inalala ang mga sinabi ng kanyang lola. Hindi kontrol, kundi disiplina. Huminga siya ng malalim. Hinayaan ang lamig ng hangin na pumasok sa kanyang dibdib, saka dahan-dahang lumabas. Sa simula ang kanyang isip ay puno ng ingay. Mga alaala ng pang-aapi, takot sa hindi alam, at pangamba sa kapangyarihang hindi pa niya nauunawaan. Unti-unti, pinakawalan niya ang mga iyon. Hindi sa paglimot, kundi sa pagtanggap. Sa katahimikan, may dumating na kakaibang pakiramdam. Parang paglalakad sa madilim na silid na unti-unting nagkakaroon ng hugis ang mga anino. Naramdaman niya ang presensya ng lupa sa ilalim niya, ang dampi ng tubig sa mga bato, at ang banayad na paggapang ng mga nilalang na hindi niya nakikita. Ito ang pintuan, umalingaw-ngaw ang tinig sa kanyang kalooban, ang tinig na minsan na niyang narinig. Hindi siya nagulat. Sa halip tumugon ang kanyang diwa. Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Hindi sa bibig, kundi sa loob. Manatili, tugon ng hari ng mga kobra. Ang hindi marunong manatili ay hindi karapat-dapat magbantay. Lumipas ang oras nang hindi niya namamalayan. Nanlamig ang kanyang mga paa at ang kanyang likod ay nanakit sa pagkakaupo. May mga sandaling muntik na siyang bumigay. Ang katawan ay humihingi ng pahinga. Ang isip ay naghahanap ng dahilan para tumayo. Ngunit pinili niyang manatili. Sa bawat sandaling iyon, may natutunan siyang bago. Ang takot ay parang alon. Kapag nilabanan, lalong lumalaki. Kapag hinayaan, kusa itong humuhupa. Biglang nagbago ang hangin, naging mas mabigat, mas malamig. Sa ilalim ng ilog may gumalaw, hindi isa, kundi marami. Ang mga anino ay muling nagtipon, mas malinaw kaysa dati. Isa-isang umangat ang mga kobra mula sa tubig. Hindi sila nagpakita ng pangil, hindi nagbanta. Nakapaligid sila kay Lian, bumubuo ng bilog. Sa gitna ng bilog na iyon, umangat ang hari ng mga kobra. Mas malinaw ang anyo, mas mabigat ang presensya. Ngayon, wika nito. Ipapakita namin ang unang pagsubok. Mula sa tubig, lumitaw ang isang larawan, isang alaala. Nakita ni Lian ang kanyang sarili, mas bata, nakahiga sa putikan matapos pagtawanan at itulak. Naramdaman niyang muli ang hiya at galit na matagal na niyang ikinubli. Ano ang pipiliin mo? Tanong ng tinig. Ganti o pag-unawa? Kumirot ang dibdib ni Lian. Ang galit ay mabilis sumusbong handang kumawala. Ramdam niya ang kapangyarihan sa kanyang palad, isang puwersang kayang sumagot sa pananakit.
Ngunit naalala niya ang mga salita ng kanyang lola. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang kanyang paghinga, hindi upang pigilan ang galit, kundi upang kilalanin ito. Narito ka, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi ikaw ang magdidikta. Hindi ko po pipiliin ang ganti, sagot niya sa tinig. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil ayokong maging katulad ng nanakit. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, ang mga kobra ay sabay-sabay na yumuko, isang kilos na hindi niya inaasahan. Yan ang unang tagumpay, wika ng hari ng mga kobra. Ang kapangyarihan ay sumusunod sa may pagpipigil. Unti-unting naglaho ang mga anino. Bumalik ang ilog sa dati nitong anyo, at ang hangin ay muling gumaan. Nang dumilat si Lian, naroon si Aling Sera sa kanyang tabi. "Nakita mo na," sabi ng matanda, hindi nagtatanong. "Opo," tugon ni Lian. Pagod ngunit malinaw ang mga mata. Ngumiti si Aling Sera. Iyan ang pagsubok ng katahimikan. Marami ang bumabagsak dyan. Tumayo si Lian, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na bago, hindi lakas, kundi tiwala sa sarili. Sa ilalim ng lupa at tubig, ang mga mata ng mga kobra ay muling nagsara, kontento sa unang hakbang ng batang pinili. Ngunit alam nilang ito ay simula pa lamang, sapagkat ang susunod na pagsubok ay hindi na mangyayari sa katahimikan, kundi sa harap ng mundo. Nagbago ang kilos ng mundo para kay Lian matapos ang gabi ng pagsubok. Hindi ito lantad sa paningin ng iba, ngunit ramdam niya sa bawat hakbang, sa bawat hinga. Ang lupa ay tila mas buhay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang hangin ay may dalang mga bulong na hindi salita, kundi babala. Sa umagang iyon, nagpasya si Lian na pumasok muli sa paaralan. Ayaw niyang magtago. Hindi iyon ang itinuro sa kanya. Ang kapangyarihan ay hindi dahilan upang umiwas, kundi pananagutang harapin ang karaniwan. Ngunit pagdating pa lamang niya sa bakuran ng paaralan, may mali na agad siyang naramdaman. May tensyon sa hangin. Isang hindi nakikitang hibla na mahigpit na hinihila. Naramdaman niya ang mabilis na paggalaw sa ilalim ng lupa, parang may nagmamadaling gumagapang. Napahinto siya, napatingin sa paligid. Walang kakaiba sa paningin ng iba, ngunit sa kanya, malinaw ang babala. Sa likod ng gusali, naroon ang mga batang minsan nang umapi sa kanya. May hawak silang lambat at kahon, mga gamit na hindi pangkaraniwan sa loob ng paaralan. Sa gitna nila may isang sako na gumagalaw. Nanikip ang dibdib ni Lian. Lumapit siya ng dahan-dahan, hindi gumagawa ng ingay. Mula sa sako may maririnig na marahang pagsitsit, pigil, takot at galit na magkahalo. Hindi niya kailangang makita upang malaman. "May kobra," bulong niya sa sarili. Isa mga bata ang tumawa. "Ibebenta natin to. Malaki ang kita sa ganito." Biglang uminit ang palad ni Lian. Ang marka ng ahas ay kumirot, parang pinupukpok mula sa loob. May dumaloy na galit, hindi para sa sarili, kundi para sa nilalang na ginagawang kalakal. Ito ay paglabag. Umalingaw-ngaw ang tinig ng hari ng mga kobra sa kanyang kalooban. Hindi lahat ng paglabag ay sinasagot ng dahas, ngunit may mga pagkakataong kailangan ng kilos. Lumabas si Lian sa kanyang pinagtataguan. Tumigil ang mga bata nang makita siya. "Oh, ahas!" Pangungot siya ng isa. "Makikialam ka ba?" Huminga ng malalim si Lian. Ramdam niya ang kapangyarihan sa kanyang katawan, handa, naghihintay ng utos, ngunit malinaw sa kanya ang babala ng unang pagsubok. Ang galit ay hindi dapat magdikta. "Bitawan ninyo ang sako," mahinahon niyang wika. "Hindi sa inyo yan." Nagtawanan ang mga bata. Isa sa kanila ang lumapit, itinutulak siya sa balikat. Sa sandaling iyon, may naramdaman si Lian na kakaiba. Isang automatikong pagtugon mula sa loob. Ang lupa sa ilalim ng paa ng bata ay bahagyang gumalaw, sapat upang matisod ito. Napatigil si Lian. Hindi niya sinadya yon.
Mag-ingat, babala ng tinig. Ang kapangyarihan ay sumusunod sa damdamin kahit hindi mo ito utusan. Nagulo ang grupo. May isang batang naglabas ng patpat, handang manakit. Sa sandaling iyon, pinili ni Lian. Hindi niya ginamit ang lakas upang manakit. Sa halip, ipinikit niya ang mga mata at nakinig. Sa lupa, sa hangin, sa gumagapang sa loob ng sako. May malinaw na pakiramdam ng takot na humingi ng tulong. Dahan-dahang bumukas ang sako. Hindi dahil sa kamay ni Lian, kundi dahil sa paghina ng tali. Isang batang kobra ang lumabas, mabilis at maingat, saka gumapang palayo. Napatras ang mga bata sa takot. "Anong ginawa mo?" Sigaw ng isa. Hindi sumagot si Lian. Ang kanyang dibdib ay mabigat at ang kanyang palad ay nanginginig. Alam niyang may nilabag siya, hindi ang batas ng tao, kundi ang sarili niyang disiplina. Tumakbo ang mga bata palayo, iniwan ang sako at ang lambat. Naiwan si Lian sa bakuran, hingal at puno ng magkahalong emosyon. Iyan ang unang paglabag, wika ng hari ng mga kobra, hindi galit, kundi seryoso. Ginamit mo ang kapangyarihan ng hindi lubos na malinaw ang layunin. "Masama po ba ang ginawa ko?" tanong ni Lian sa loob. "Hindi," tugon ng tinig, ngunit mapanganib. Ang kapangyarihang walang malinaw na hangganan ay nagiging pabigat. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Aling Sera. Kita nito ang pagod sa kanyang mukha at ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. "Ginamit mo," wika ng matanda. "Opo," sagot ni Lian. "At natakot po ako." Tumango si Aling Sera. Iyan ang tamang reaksyon. Ang hindi natatakot sa kapangyarihan ay siya ang unang nawawala. Sa gabing iyon, hindi agad nakatulog si Lian. Sa kanyang palad, ang marka ng ahas ay mas malinaw kaysa dati. Hindi nagbabanta, kundi nagpapaalala. Ang unang paglabag ay hindi nagdala ng kapahamakan, ngunit nag-iwan ito ng aral. Ang kapangyarihan ay hindi lamang sinusukat sa kung ano ang kaya mong gawin, kundi sa kung ano ang pinipili mong hindi gawin. At sa ilalim ng ilog, ang mga kobra ay muling nagbantay. Mas mahigpit, mas mapagmasid, sapagkat ang batang kanilang pinili ay nagsisimula nang humarap sa tunay na bigat ng kanyang kaloob. Lumipas ang mga araw na tila mas mabagal kaysa dati. Para kay Lian, bawat oras ay bigat, hindi dahil sa pagod ng katawan, kundi sa pag-iingat ng isipan. Natutunan niyang pigilan ang biglaang pag-agos ng damdamin, sapagkat batid na niya ngayon na kahit ang mumunting pagalon sa loob ay may katumbas na tugon sa paligid. Ngunit ang mundo ay hindi humihinto upang maghintay sa kanyang pagkatuto. Isang hapon, habang nag-aayos si Aling Sera ng mga tuyong dahon sa bakuran, may dumating na estranghero sa baryo. Hindi siya kilala ng sinuman. Isang lalaking may payak na kasuotan, ngunit may tindig na hindi pangkaraniwan. Tahimik siyang nagtanong sa mga tao, at bagamat maayos ang pananalita, may malamig na distansyang bumabalot sa kanya. Naramdaman ni Lian ang pagdating nito bago pa man niya ito makita. May kirot sa kanyang palad, panayad ngunit malinaw. Ang marka ng ahas ay tila umigting, hindi sa init, kundi sa babala. Huminto siya sa pagwawalis at tumingin sa dulo ng daan. Doon niya nakita ang estranghero, nakatayo sa lilim ng punong acacia, nakatingin sa kanilang direksyon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Hindi ito takot ang nadama ni Lian, kundi pagkilala. Isang pakiramdam na parang may bagay na matagal nang nawala at ngayoy muling nagpakita. "Lola," mahinang tawag niya. Hindi na kailangang lumingon ni Aling Sera upang malaman. Tumigil ito sa ginagawa at dahan-dahang huminga. Dumating na. Wika niya, halos pabulong. Lumapit ang estranghero. Sa malapitan, mapapansin ang mga mata nitong kulay abo. Walang emosyon, ngunit puno ng pagtatasa. Tumango ito bilang pagbati.
Matagal na akong naghahanap, sabi ng lalaki, at mukhang tama ang aking naramdaman. Hindi sumagot si Aling Sera. Sa halip, iniharap niya ang sarili sa pagitan ng estranghero at ni Lian, isang kilos ng proteksyon na hindi na kailangan pang ipaliwanag. Wala kang pakay dito. Mariing wika ng matanda. Ngumiti ang estranghero, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi ako naparito para manakit, tugon niya. Naparito ako dahil may gumising. Nanlamig ang batok ni Lian. May gumising. Alam niya ang ibig sabihin noon. Anong gusto mo? Tanong ni Lian, pilit pinatatatag ang boses. Tumingin ang lalaki sa kanya. Diretso, walang pag-aalinlangan. Gusto kong makita kung totoo ka. Sa isang iglap, may nagbago sa hangin. Hindi ito halata sa paningin, ngunit ramdam ni Lian ang pagkipot ng espasyo na parabang may dalawang puwersang nagsusukat sa isa't isa. Mula sa ilalim ng lupa may bahagyang paggalaw, mga nilalang na nagbabantay. Hindi ngayon, mariing wika ni Aling Sera. Kung may balak ka, hindi dito. Tumango ang estranghero, wari sumasang-ayon. Hindi pa, sagot niya. Hindi pa siya handa. Bago tuluyang umalis, muling tumingin ang lalaki kay Lian. Kapag handa ka na, wika nito. Malalaman mo kung saan ako hahanapin. At saka siya naglaho sa daan, parang karaniwang bisita lamang na walang iniwang bakas, maliban sa bigat na naiwan sa dibdib ni Lian. Nang makasiguro si Aling Sera na wala na ang estranghero, saka lamang siya humarap sa apo. Kita sa kanyang muka ang pag-aalala na matagal niyang itinago. Sino po siya? Tanong ni Lian. Isang alaala, sagot ng matanda. Isang anino ng taong minsang nagtangkang angkinin ang hindi sa kanya. Nanikip ang dibdib ni Lian. Siya po ba ang sinasabi niyo, ang nagtaksil? Tumango si Aling Sera. Hindi siya ganap na tao at hindi rin ganap na nawala. Siya ang patunay na ang kapangyarihan kapag ginamit sa maling layunin ay hindi kailanman tuluyang namamatay. Sa gabing iyon, muling nagpakita ang hari ng mga kobra sa panaginip ni Lian. Ngunit ngayon, iba ang anyo ng mensahe, mas mabigat, mas malinaw. Ang anino ay gumagalaw, wika ng tinig, at sa pagdating nito, ang iyong mga pasya ay magkakaroon ng mas malalalim na bunga. Handa po ba ako? Tanong ni Lian. Isang maikling katahimikan ang sumagot bago nagsalita ang tinig. Ang kahandaan ay hindi kawalan ng takot, tugon nito. Ito ay ang pagpili sa kabila ng takot. Pagmulat ni Lian kinaumagahan, dala niya ang bagong kaalaman. Ang kanyang laban ay hindi lamang tungkol sa sariling disiplina, kundi sa pagharap sa mga aninong minsang nabuo ng maling pagpili. At alam niyang sa susunod na hakbang, hindi na sapat ang katahimikan lamang. Matapos ang pagdating ng estranghero, hindi na muling naging payapa ang mga araw ni Lian. May mga sandaling tahimik ang paligid, ngunit sa ilalim nito ay may tensyong patuloy na humihigpit, gaya ng lubid na dahan-dahang hinihila. Ang ilog, na dati kanlungan ng pagninilay, ay tila mas malalim na ngayon. Parang may inaanyayahang hindi niya pa kayang suungin. Isang gabi, habang tahimik na natutulog ang buong baryo, nagising si Lian sa isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito ingay, hindi rin panaginip. Isa itong tawag, malinaw, banayad, ngunit hindi maaaring baliwalain. Bumangon siya at lumabas ng bahay. Ang buwan ay mataas, nagbibigay liwanag sa daang patungo sa ilog. Walang sino man ang nakapansin sa kanyang pag-alis, maliban sa lupa at sa hangin na tila nagbibigay daan. Pagdating niya sa pampang, napansin niyang kakaiba ang anyo ng tubig. Hindi ito kumikislap sa liwanag ng buwan. Sa halip, parang hinihigop nito ang liwanag, nagiging mas madilim sa gitna. Ramdam niya ang presensya ng mga kobra, hindi bilang bantay, kundi bilang mga saksi. Lumapit ka, wika ng tinig sa kanyang kalooban.
Huminga ng malalim si Lian at sumunod. Sa bawat hakbang, parang bumibigat ang kanyang katawan, ngunit hindi ito pumipigil. Tila sinusubok ang kanyang determinasyon. Sa gitna ng ilog, biglang huminto ang agos. Ang tubig ay tila naging salamin at sa ilalim nito ay may unti-unting nabubuong anyo. Isang lagusan, hindi gawa ng bato o kahoy, kundi ng liwanag at anino. Ito ang lalim, paliwanag ng hari ng mga kobra. Dito nagmumula ang mga kasunduan at dito rin sila nasisira. Nanlamig ang palad ni Lian. Bakit po ako narito? Dahil ang kaalaman ay hindi ibinibigay sa mga hindi handang makita ang kabuuan, tugon ng tinig. At dahil ang anino ay gumagalaw. Unti-unting hinigop ng lagusan ang liwanag ng paligid. Sa isang iglap, si Lian ay wala na sa pampang ng ilog, kundi na sa isang malawak na espasyong tila walang hanggan. Ang lupa ay parang salamin, at ang itaas ay parang kalangitang baligtad. Dito niya nakita ang mga alaala, hindi lamang sa kanya, kundi sa mundo. Mga tagpo ng kasunduan ng tao at kobra, mga sandaling may balanse at paggalang. At kasunod nito, ang unti-unting pagkasira, kasakiman, takot at pagnanais na maghari. Sa gitna ng mga larawang iyon, lumitaw ang anyo ng estranghero. Hindi na ito payak ang kasuotan. Ang kanyang katawan ay tila hinubog ng anino at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa malamig na liwanag. Iyan ang landas na maaari mong tahakin, wika ng hari ng mga kobra. Hindi bilang babala, kundi bilang paalala. Nanikip ang dibdib ni Lian. Maaari po bang magbago ang kapalaran? Tanging ang may kakayahang pumili ang maaaring magbago nito. Tugon ng tinig. Ngunit ang pagpili ay laging may kapalit. Biglang nagbago ang paligid. Ang mga alaala ay napalitan ng isang tanawin kung saan nakita ni Lian ang sarili. Mas matanda, mas matatag, ngunit may mga matang malamig at puno ng distansya. Sa paligid niya, ang mga kobra ay nakayuko, hindi sa paggalang, kundi sa takot. Napaatras si Lian. Hindi po ako yan. Hindi pa, sagot ng tinig. Ngunit maaaring maging. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lian ang bigat ng kapangyarihan na dala niya. Hindi ito pangarap ng kadakilaan, kundi pasaning hindi maaaring iwan. Ito po ang pipiliin ko. Mariing wika ni Lian, bagamat nanginginig ang boses. Hindi ako maghahari sa pamamagitan ng takot. Isang malakas na katahimikan ang bumalot sa lalim. Pagkatapos, unti-unting naglaho ang mga imahe. Bumalik ang liwanag at ang lagusan ay nagsimulang magsara. Iyan ang unang tunay na pagpili, wika ng hari ng mga kobra. Ngunit tandaan mo, ang pagpiling iyan ay susubukin. Nang magkamalay si Lian, nakahiga na siya sa pampang ng ilog. Sumisikat na ang araw at ang mundo ay tila normal muli. Ngunit sa loob niya may bagong bigat. Hindi takot, kundi pananagutang mas malinaw kaysa dati. Pag-uwi niya, naghihintay si Aling Sera sa pintuan. Tinawag ka na ng lalim, sabi ng matanda, hindi nagulat. Opo, sagot ni Lian. At nakita ko ang maaaring maging ako. Tahimik na tumango si Aling Sera. Kung ganoon, wika niya, handa ka nang matuto ng mas mahirap na aral, kung paano manatiling tao habang may kapangyarihan. At sa ilalim ng ilog, ang mga kobra ay muling gumalaw, hindi sa pag-aabang kundi sa paghahanda, sapagkat ang batang kanilang pinili ay nakatuntong na sa hangganan ng mas malalim na pagsubok at ang mundo ay unti-unting nakadarama ng pagbabago. Hindi agad nagsalita si Aling Sera matapos ang pagbabalik ni Lian mula sa ilog. Pinagmasdan niya ang apo, ang tindig, ang paraan ng paghinga, ang katahimikang mas malalim kaysa dati. May mga pagbabagong hindi kailangan ng paliwanag. Nararamdaman ang mga iyon ng may karanasan. Simula ngayon, wika ng matanda sa wakas,
Hindi na sapat ang pakikinig. Kailangan mong matutong magtakda ng hangganan. Naglakad sila patungo sa likuran ng bahay sa isang bahaging matagal nang hindi ginagalaw. May mga batong nakabaon sa lupa, tila likas lamang sa paligid. Ngunit sa mata ni Lian, malinaw ang ayos, hindi aksidente ang pagkakalatag. May lohika, may layunin. Ang mga lugar na ito, paliwanag ni Aling Sera, ay itinakda bilang mga hangganan. Hindi para ikulong ang kapangyarihan, kundi para pigilan itong umapaw. Lumuhod ang matanda at hinawakan ang isa sa mga bato. Sa sandaling iyon, may marahang paggalaw sa lupa. Banayad, halos hindi pansin. Napansin ni Lian na ang marka sa kanyang palad ay tumugon, hindi sa init, kundi sa lamig na parang paalala. Subukan mo, sabi ni Aling Sera. Huminga ng malalim si Lian at inilapit ang palad sa isa pang bato. Hindi siya nagutos, hindi rin humiling. Sa halip inisip niya ang hangganan. Isang linya na hindi dapat lampasan. Isang sandaling katahimikan ang sumunod bago niya naramdaman ang pagkapirmi ng lupa sa ilalim ng kanyang kamay, parang tumugon sa kanyang layunin. Tumango ang matanda. Iyan ang simula. Ang kapangyarihan ay mas ligtas kapag may malinaw na hangganan. Ngunit ang aral ay hindi natapos doon. Kinahapunan, kumalat ang balita sa baryo na may nawawalang bata sa kabilang pampang ng ilog. Nagkagulo ang mga tao. May naghahanap, may nag-alala, at may nagbulungan. Ang ilog na dati karaniwang daanan ay biglang naging banta sa isipan ng marami. Naramdaman ni Lian ang biglang pagigting sa kanyang dibdib. Hindi takot ang naramdaman niya, kundi panawagan. Isang malinaw na pangangailangang kumilos. Huwag ka munang gagalaw, wika ng tinig ng hari ng mga kobra sa kanyang kalooban. Ang hangganan ay hindi lamang sa kapangyarihan, kundi sa papel na pipiliin mo. Nilingon ni Lian si Aling Sera. Pwede po ba akong tumulong? Tulong, sagot ng matanda, ay hindi palaging nangangahulugang ikaw ang kikilos. Minsan, ang tamang tulong ay ang pagtiyak na hindi ka magiging sanhi ng mas malaking gulo. Ngunit habang lumalalim ang gabi at tumitindi ang pag-aalala ng mga tao, may naramdaman si Lian sa ilalim ng ilog. Isang mabilis, magulong galaw. Hindi ito galit, kundi takot. May nilalang na naipit sa pagitan ng agos at bato at may isang batang tao na malapit dito. Sa sandaling iyon, malinaw ang hamon. Kung kikilos siya ng walang hangganan, maaari niyang iligtas ang bata, ngunit ilantad ang lihim. Kung pipiliin niya ang pag-iingat, maaaring mahuli ang tulong. Huminga si Lian at naalala ang aral ng araw na iyon. Lumapit siya sa pinuno ng naghahanap at mahinahong nagsalita. Sa may liko ng ilog, wika niya, doon po madalas kumapit ang agos. Mas ligtas po kung doon tayo maghanap. Hindi siya nagutos. Nagmungkahi lamang, isang kilos na hindi lumalampas sa hangganan. Sinunod ng mga tao ang mungkahi at hindi nagtagal, natagpuan ang bata, basa, nanginginig, ngunit buhay. Nang matapos ang kaguluhan, tumingin si Aling Sera kay Lian. Sa kanyang mga mata, may tahimik na pag-apruba. Iyan, sabi ng matanda. Ang aral ng hangganan. Ginamit mo ang kaalaman nang hindi ginawang sandata ang kapangyarihan. Sa gabing iyon, muling narinig ni Lian ang tinig ng hari ng mga kobra, hindi bilang utos, kundi bilang pagpapatibay. Ang tunay na lakas ay marunong umatras kapag kailangan, wika nito, at marunong kumilos nang hindi nakikita. Nakahiga si Lian, nakatitig sa kisame ng kanilang bahay. Sa unang pagkakataon, mula nang magising ang marka sa kanyang palad, nakaramdam siya ng katahimikang hindi mabigat, isang katahimikang may direksyon. Ngunit alam niya rin na habang natututo siyang magtakda ng hangganan, may mga puwersang susubok na lampasan ang mga iyon. At sa pagdating ng araw na iyon,
Ang kanyang mga aral ang magiging sandigan o ang kanyang pagbagsak. Hindi pa tuluyang humuhupa ang pagod sa baryo nang dumating ang bagong sigalot. Sa mga sumunod na araw, matapos matagpuan ang nawawalang bata, napansin ni Lian ang pagbabago sa mga tao. May mga ngiting mas madalas ibigay, may mga sulyap na mas tumatagal. Hindi nila alam ang dahilan, ngunit may nararamdaman sila. Isang katahimikang nagbibigay ginhawa sa tuwing naroroon si Lian. Ito ang uri ng pagbabago na hindi lantad, ngunit mapanganib. Mag-ingat ka, paalala ni Aling Sera isang umaga habang nag-aayos sila ng mga pananim. Ang pagtingin ng mga tao ay mabilis magbago kapag may nakikitang pag-asa. Ano po ang masama sa pagtulong? Tanong ni Lian, hindi tutol, ngunit palaisip. Walang masama, sagot ng matanda. Ngunit may hangganan ang pagkalinga. Kapag lumampas, nagiging pag-aangkin. Hindi pa lubos na nauunawaan ni Lian ang ibig sabihin noon, hanggang sa dumating ang isang babae sa kanilang bakuran bandang hapon. May pasan itong sanggol at sa mukha nito ay bakas ang pagod at pangamba. Tulungan niyo po ako, umiiyak nitong wika. Hindi gumagaling ang anak ko, parang may bumabalot na lamig sa kanya. Bago pa man magsalita si Aling Sera, naramdaman ni Lian ang kakaibang galaw sa hangin. Isang manipis na hibla ng enerhiya na kumakapit sa sanggol. Hindi ito sumpa, ngunit hindi rin karaniwang karamdaman. Isa itong anyo ng takot na naipon, pumasok sa katawan ng bata dahil sa kahinaan. Nararamdaman mo, mahinang sabi ni Aling Sera. Tumango si Lian. Parang naliligaw po. Lumuhod ang bata sa harap ng sanggol, hindi hinahawakan. Pinikit niya ang mga mata at pinakawalan ng sarili sa pakikinig. Sa hininga ng bata, sa tibok ng puso, sa panginginig na hindi galing sa katawan. May dumating na pagnanais na kumilos, isang malakas na udyok na itaboy ang lamig, iligtas ang bata sa isang iglap. Ngunit kasabay noon ay ang babala ng hari ng mga kobra, banayad ngunit malinaw. Ang pagkalinga na walang pahintulot ay anyo ng paglabag. Huminga si Lian at nagbukas ng mga mata. Nay, wika niya sa babae. Kailangan ko po munang itanong, handa po ba kayong tanggapin ang tulong kahit hindi ninyo alam kung paano ito gagana? Nagulat ang babae, ngunit tumango. Hawak ang sanggol. Handa po. Iyon ang pahintulot. Hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa ugnayan. Hindi ginamit ni Lian ang lakas upang itaboy ang lamig. Sa halip, inisip niya ang hangganan, isang ligtas na puwang kung saan maaaring bumalik ang takot sa pagiging alaala, hindi sugat. Dahan-dahang nagbago ang hinga ng sanggol, humupa ang panginginig, at sa ilang sandali, nakatulog ito ng payapa. Napahagulhol ang babae sa pasasalamat. Ngunit sa sandaling iyon, may naramdaman si Lian na kakaiba, isang bahagyang paghila sa loob niya, parang may sinulid na kumapit. Hindi masakit, ngunit malinaw. Iyan ang bitag, wika ng tinig ng hari ng mga kobra. Ang bawat tulong na tinatanggap ay nag-iiwan ng ugnayan. Kung hindi mo ito bibitawan, ikaw ang bibigatan. Pag-alis ng babae, napaupo si Lian, hingal, parang may naiwang bahagi ng sarili sa sandaling iyon. Lumapit si Aling Sera at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Natuto ka, wika ng matanda. Ngunit may kapalit ang bawat aral. Pakiramdam ko po, amin ni Lian, may naiwan sa akin. Oo, sagot ni Aling Sera, at kailangan mong matutong magpakawala. Ang hindi marunong bumitaw ay nagiging tagapasan ng lahat. Sa gabing iyon, bumalik ang panaginip ni Lian sa lalim. Ngunit ngayon, hindi ito tungkol sa kapangyarihan, kundi sa mga anyong nakakabit sa kanya. Mga hiblang liwanag at anino na kumakatawan sa mga tinulungan, sa mga umasa. Pumili ka, wika ng hari ng mga kobra. Magiging sisidlan ka ba ng lahat o tagapagdalamang ng daan? Pagmulat ni Lian, malinaw ang sagot sa kanyang isipan.
Hindi siya isinilang upang akuin ang bigat ng buong mundo. Siya ay narito upang ituro ang hangganan, kahit sa pagkalinga. At sa kaibuturan ng ilog, ang mga kobra ay muling gumalaw, hindi sa babala, kundi sa pag-unawa. Sapagkat ang batang kanilang pinili ay natutong tumulong nang hindi nawawala ang sarili, isang aral na mas bihira kaysa lakas. Tahimik ang baryo ng San Isidro sa mga sumunod na araw, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na payapa. Ito'y parang tubig na hindi gumagalaw, malalim, mabigat, at may itinatagong panganib. Ramdam ni Lian ang pagbabago sa paligid. Ang lupa ay mas madalas umuuga sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang ilog ay mas madalas tumahimik kaysa umagos. Para sa iba, wala itong kahulugan. Para sa kanya, malinaw ang mensahe. May paparating. Isang hapon, habang naglalakad si Lian pauwi mula sa bukid, muling bumalik ang kirot sa kanyang palad. Mas matalim kaysa dati. Huminto siya at ipinikit ang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang kanyang naramdaman, kundi determinasyon. Ito na, wika ng tinig ng hari ng mga kobra, mabigat at malinaw. Hindi na aral, hindi na pagsubok. Paninindigan. Sa gilid ng baryo, sa lugar kung saan nagtatagpo ang lupa at gubat, nakita ni Lian ang pinanggagalingan ng pagigting. Naroon ang estranghero, ang anino ng nakaraan, nakatayo sa pagitan ng mga punong kahoy. Hindi na siya nagtatago. Ang paligid ay tila umiiwas sa kanya. Ang hangin ay hindi gumagalaw. Lumaki ka na, wika ng lalaki nang makita si Lian. Mas mabilis kaysa inaasahan. Hindi umatras si Lian. Sa halip, tumayo siya ng tuwid. Ang mga kamay ay kalmado sa kanyang tagiliran. Hindi kayo dapat narito. Ngumiti ang estranghero, isang ngiting walang init. Iyan din ang sinabi nila sa akin noon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lian ang paggalaw sa ilalim ng lupa. Ang mga kobra ay nagbabantay, ngunit hindi umaatake. Naghihintay sila. Ang desisyon ay hindi sa kanila. Anong gusto ninyo? Tanong ni Lian. Hindi ang gusto, tugon ng lalaki, kundi ang dapat mangyari. Ang kapangyarihang hawak mo ay sayang kung ikukulong sa pag-iingat. Ang mundo ay hindi binabago ng hangganan, kundi ng paghahari. May umusbong na galit sa loob ni Lian. Hindi bigla, hindi marahas, kundi malinaw. Galit sa ideyang ang takot ang dapat maghari, na ang lakas ay sukatan ng karapatan. Hindi po ako magiging tulad ninyo, maring sagot ni Lian. Tumawa ang estranghero, ngunit saglit lamang. Iyan din ang sinabi ko noon. Sa isang iglap, naramdaman ni Lian ang bigat ng tukso. Isang paanyayang bitawan ng pag-iingat, gamitin ang kapangyarihan ng buo, patunayan ng sarili. Ang lupa sa paligid ay bahagyang umangat, tumutugon sa kanyang damdamin. Ngunit sa halip na palayain ng lakas, huminga siya ng malalim at inalala ang lahat ng kanyang natutunan. Ang katahimikan, ang hangganan, ang pagkalinga at ang pagpili. Hindi siya umatake. Sa halip, inilatag niya ang kanyang paninindigan, isang malinaw na hangganan na hindi pwedeng lampasan. Ang lupa ay hindi umangat, kundi tumibay. Ang hangin ay hindi umikot, kundi huminto. Ito po ang aking pinili, wika ni Lian. Hindi paghahari, hindi takot, kundi pananagutan. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Ang estranghero ay hindi umatras, ngunit hindi rin sumulong. Sa unang pagkakataon, may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Kung ganoon, wika nito, magkikita pa tayo. At tulad ng unang pagdating niya, naglaho ang lalaki. Hindi natalo, ngunit hindi rin nagtagumpay. Pagdating ni Lian sa bahay, naghihintay si Aling Sera. Hindi na ito nagtanong. Tiningnan lamang niya ang apo at marahang tumango. Pinili mo, sabi ng matanda. Opo, tugon ni Lian.
At alam kong hindi iyon ang huli. Ngumiti si Aling Sera, isang ngiting may lungkot at pag-asa. Hindi nga. Ngunit ngayon, hindi ka na lamang tinuturuan ng kapangyarihan, kinikilala ka na nito. Sa gabing iyon, muling nagpakita ang hari ng mga kobra sa panaginip ni Lian. Hindi bilang hukom, kundi bilang saksi. Ang unang paninindigan ay naitindig, wika ng tinig. Mula rito, ang bawat hakbang ay bubuo ng landas na hindi na mabubura. Pagmulat ni Lian, alam niyang tapos na ang unang yugto ng kanyang paglalakbay. At dito nagwawakas ang unang 10 kabanata ng kwento. Hindi bilang wakas, kundi bilang simula ng mas malalim na laban sa pagitan ng kapangyarihan, takot at pagpiling manatiling tao. Wakas.